Fatima, anak! Sambit na kanyang ina na makita siya nito. Tuwang-tuwa tong sumalubong sa kanya mula sa karinderyang nasa tabi ng kanilang bahay. Sumunod naman dito ang kanyang ama na nagagalak din sa kanyang pag-uwi. Nay, tay, mano po? Aniya sabay yakap sa kanyang mga magulang. Matapos siyang maipakilala si Kay sa kanila, pumasok sila sa loob. Ba't hindi ka naman nagpasabing darating ka anak na makapaghanda man lang kami ng merienda para sa inyo? Wika ng kanyang ina. Hay nako, ayun ka pa ba nitong anak mo? Hindi man taga to nagpapasabi kong umuwi eh. Lagi naka-surprise attack. Wika ng kanyang amang si Mang Sebastian. Okay lang po, Nay. Madami naman po akong dalang pagkain. Tugon ni Fatima. Ay Mars, ba't ang tahimik mo dyan? Tanong niya sabay siko sa kanyang kaibigan. Nanibago lang Mars. Nakangiti nitong sabi. Nay, kamusta po yung negosyo nyo? Sa awa ng Diyos anak, maayos naman. Mamaya marami nang nakain dito. Ito na yatang suking karinderya ng mga tricycle jeepney driver eh. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Oo naman Nay, ikaw pa? Ang sarap nyo kayong magluto. O siya, wag mo na akong bulahin. At ikakiyat nyo muna yung mga gamit nyo sa kwarto at na makapagpahinga din kayo doon. Nakakapagod kaya magbiyahe. Ining, huwag ka mahiya dito ha. Isipin mo na bahay mo rin to. Sabi ni Aling Matilda habang nakatingin sa tahimik lang niyang kaibigan. Tumango lang si Kay at ngumiti kay Aling Matilda, saka nito binuhat ang luggage at inakiyat sa kwarto. Ba't ang tahimik mo Mars? Bigla yatang naglahong kadaldalan mo? Pabiro niyang sabi na makapasok na sila sa loob ng silid. Siyempre, nag-o-observe muna ako sa paligid, diba? Baka sabi hindi ng mga magulang mo na madaldal ako ay yung first time ko pa silang mamit. O Shasha, may tama ka. Humahalakhak na sabi nito. Maayos na po ng kabuhayan ng pamilya mo, Mars? Diba ito naman ang pangarap ng nanay mo na makapagpatayo ng sariling karinderya? Wika nito, sabay ng isang malalim na buntong hininga. Buti ka pa, Mars. Nabigyan mo na ng maayos na buhay ang pamilya mo. Samantalang ako, biglang sumeryoso ang mukha ni Kay. Nakaramdam naman si Fatima ng awa para rito. Panganay din to sa 5 magkakapatid. Nagtitinda ng isda sa palengke ang mga magulang nito. At kung tutuusin, hindi naman nagkakala yung estado ng pamumuhay nila. Kung hindi nga lang dahil sa kasundo ang pinasok niya, siguro hanggang ngayon, hindi pa niya napapatayuan ng karinderya ang nanay niya. Mars, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Bibigyan natin ng negosyo mga magulang mo. Sabi ni Fatima. Tumingin sa kanya si Kay na waring inaarok nito kung seryoso siya sa kanyang sinabi. Mars, totoo? Tanong nito. Yes, Mars. Kaya wag ka na mag-alala ha. Akong bahala. Nakangiti niyang wika. Naku, salamat talaga Mars. Natouch naman ako. Maluhaluhang sambit ni Kay. Patuloy lang sila sa kanilang pag-uusap na magsiuwian ng kanyang mga kapatid. Tuwang-tuwa ang mga ito nang pumasok sa kwarto. Ate! Sabay-sabay na sambitin na Bella at Isis, saka mahigpit tong yumakap sa kanya. Miss na miss ka na namin ate. Masayang wika ni Isis. Namiss ko rin kayo. O siya, at may kasama ko. Siya ang ate Kay nyo. Yun ang madalas na kinukwento ko sa inyo. Hi Ate Kay, buti at nakasama po kayo rito. Wika ni Isis. Napahaba ang kwentuhan nilang apat at hindi nila namalayan na oras na pala ng hapunan. Tinawag sila ni Aling Milda para kumain, kaya nagbadali silang mabas ng kwarto at nagtungo sa hapagkainan. Fatima, nagluto ako ng paborito mong ulam. Masayang sambit ng kanyang ina. Wow, Nay! Adobong karning baboy. Amoy palang tagang takam na ako. Masaya niyang wika at nagsimulang sumubo. Ngunit biglang sumama ang kanyang pakiramdam na parang gusto niyang masuka. Tumayo si Fatima at mabilis at tumakbo papuntang lababo. Ilang minuto din siyang nagsusuka at nang magpuna siya, nabigla siya dahil nasa likuran na niya ang kanyang ina. Mataman itong nakatingin sa kanya at punong-puno ng katanungan ang mga mata nito. Fatima, buntis ka ba?
Diretsyang tanong nito. Hindi si Fatima nakasagot. Nangangatog ang kanyang mga tuhod, sabay na mabilis sa pagkabog ng kanyang dibdib. Sa isip niya, bahala na kung ano mangyari, basta't sasabihin niya ang totoo. Tay, Nay, sorry po, hindi ko po sinasadya eh. Tuluyan ang nalaglag ang kanyang mga luha. Hindi ni Fatima mapigilang umiyak, lalo na't kaharap niya ang kanyang pamilya. So, anong ibig mong sabihin? Umalis yung lalaki na kabuntis sa'yo? Tinakasan niyang kanyang responsibilidad? Galit na wika ng kanyang ama habang nakakuyom ang mga palad nito. Ang kanyang ina at mga kapatid naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanila. Tay, hindi naman po kasi alam ni Hendrix na buntis ako eh. Tay, Nay, sorry po. Patawarin niyo ako kung nagiging kahiyan ako sa pamilya natin. Tuluyan na siyang humagulhol. Si Kay naman nakatabi niya sa upuan ay patuloy lang sa pag-apuhap sa kanyang likod. Mars, tama na. Makakasama yan sa baby mo. Sabi nito. Tay, Nay, nagmahal lang naman po ako. Hindi ko naman naisip na mangyari to. Naging komplikado lang po ang lahat. Wala pong kasalanan sa Hendrix, Nay. Diyos ko namang bata ka. Wika ng kanyang ina at sinugod siya ng yakap. Mas lalo tuloy siyang napahagulhol. Sumunod naman ang kanyang ama at mga kapatid at buong pagmamahal siyang niyapos ng mga ito. Tahan na anak, nakakaapekto yan sa batang dinadala mo. Hindi naman kami nagagalit eh. Nabigla lang kami. Dahil hindi naman namin akalain ganito pala mga pinagdadaanan mo sa Maynila. Wika na kanyang itay. Oo nga naman ate, tahan na. Pangaalo sa kanya ni Isis habang humihikbi ito. Dali-dali namang kumuha ng tubig si Bella at agad tong ibinigay sa kanya. Kumuha din to ng 2 face towel at ang isa nito'y ipinampunis na to sa basang-basa na yung pisngi. Tama na anak, pinagpapawisan ka na oh. Wika ni Aling Matilda, saka pinunasan nito ang likod niya. Makaraan ng ilang sandali at gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. Naging mahirap man ang pinagdaanan niya, ngunit paswerte pa rin siya kahit papano. Dahil may pamilya siyang nagmamahal sa kanya at meron siyang tunay na kaibigan na maaasahan. O siya anak, umakyat na kayo sa kwarto at nung makapagpahinga ka na. Halata namang kulang ka sa tulog eh. Sabi ni Aling Matilda. Tayo na Mars, hayaan mo bukas. Mag-outing tayo para hindi ka na malungkot. Nakangiting sabi sa kanya ni Kay. Oy, maganda yung naisip mo ate Kay. Tamang-tama wala naman kaming pasok bukas, kaya libre kami. Excited na wika ni Isis. Tama na nga muna yung kadaldalan mo Isis, at na makapagpahinga ng mga ate mo. Saway ni Aling Matilda. Tumango lamang ang bunso niyang kapatid at nauna tong umakyat ng kwarto. Doon pa rin matutulog ang mga kapatid niya sa dati nitong silid, habang sila naman ay doon sa guest room. Tamang-tama lang na nagpagawa si Fatima ng pangatlong kwarto. Hindi nga lang to kalakihan, pero maayos naman to at may comfort room at banyo sa loob. So, okay ka na ba ngayon Mars? Wala ka ng problema sa pamilya mo? Sabi ni Kay nung nasa loob na sila ng silid. Oo Mars, maayos na ako at parang nabunutan na ng tinik ang puso ko. Nakangiti niyang sagot. Biglang nagising si Fatima dahil sa isang masamang panaginip. Nanaginip siya na hindi na raw babalik pa ng Pilipinas si Hendrix at doon na to maninirahan sa France. Sa panaginip niya, hindi raw naniniwala ang lalaki na siyang ama ng batang dinadala niya. Dahil ang alam nito, nagsasama na sila ni Eric. Mars, okay ka lang ba? Biglang tanong ni Kay nang magising din to. Narinig kasi nito ang impit na pag-iyak niya, kaya bumangon din to sa higaan upang alamin kung napano siya. Kumuha to ng tubig sa kusina at pinainom sa kanya. Mars, okay ka lang ba? Muling tanong nito. Okay lang ako Mars, isang masamang panaginip lang. Kaya lang parang totoo eh. Ano naman ang panaginip mo? Hindi na raw babalik sa Hendrix kahit kailan. Wika niya at muling naging emosyonal. Ay naku Mars, huwag ka maniwala sa panaginip. Dahil sabi nila kabaligtaran daw yon.
Sabi nito, saka muli itong humiga. Siya Mars, matulog muna tayo. Kasi alauna pa lang naman yung madaling araw. Dagdag pang sabi nito. Tumango lang siya saka humiga ulit at ipinikit ang kanyang mga mata. Kinaumagahan, maagang nagising ang mga kapatid ni Fatima at pumasok to sa silid na tinutulogan nilang dalawa ni Kay. Tumabi ang mga to sa higaan niya at buong pagsuyo siyang niyakap ng mga to. Ba't ang labi niyo yata ngayon? Teka, parang alam ko na yan ah. Hihingin kayo no? Nakangiti niyang sabi. Kising ka na pala ate? Akala namin natutulog ka pa. Hindi ba't ang token ng mga buntis? Wika ni Isis. Ngumiti lang siya sabay kurot sa pisngi ng kanyang makulit na kapatid. Habang si Bella naman ay patuloy lang to sa pagsuklay sa kanyang buhok. Ganito lagi ang ginagawa nito sa kanya. Sinusuklayan hanggang sa antukin at makatulog. Si Kay naman ay nakangiti lang habang nakatingin sa kanila. Hay nako, kakainggit kayo. Namimiss ko tuloy yung mga kapatid ko eh. Sabi nito. Bakit hindi ka na muna umuwi sa inyo Mars? Total naman at naka-indefinite leave ka. Suhestyon ni Fatima rito. Bala ko nga Mars, pero saka na lang siguro. Tugon nito. Ate, may tanong ako ha, huwag ka magagalit. Pag-iba niyang usapan ni Isis, ganito talagang ugali nito, hindi na uubusan ng sasabihin. Tinanguhan lang niya ito dahil hindi man tagatot titigil sa kakatanong. Gwapo po ba ang tatay ng dinadalo niyo ate? Hindi naman siya makapaniwalang bigla itong naitanong ng kanyang kapatid. Palibhasa, hindi naman niya kilala si Hendrix at hindi rin niya ito nakikita kahit man lang sa picture. Ay oo naman Isis, sobrang gwapo. Si Kay ang sumagot na halatang kinikilig to. Talaga ate Kay? Mas gwapo pa ba kay Kuya Eric? Seryosong tugon nito. Oo, parang ganun na nga. Pero kasi iba-iba naman tayo ng batayan sa pagiging gwapo eh. Sabi nito. Hay nako Isis, para hindi ka na magtanong pa, tingnan mo na lang tong picture niya oh. Sabi niya, saka inabot dito ang kanyang cellphone. Wow! Ito ba ang mga pictures ng kunwaring kasalan niyo ate? Tumango siya at bahagyang umiti. Muli na naman niyang naalala si Hendrix at ang masasayang sandaling pinagsaluhan nila doon sa mansyon ng lalaki. Oy Mars, tama na yan. Baka umiyak ka na naman dyan ha? Saway ni Kay. Buti na lang at maagap naman si Isis, kaya nakahanap agad ng ibang pag-uusapan. Hanggang sa umabot na to sa tungkol sa pag-aaral at mga crushes nito. Ngiti naman to ng ngiti habang nagkukwento tungkol sa kaklase nitong naging crush niya. Hanggang crush nga lang ba talaga, Isis? O may jowa ka na ngayon? Curious na tanong niya. Ikaw, Bella, baka may boyfriend ka na ha? Wika niya habang binalingan ng tingin ng isa pa niyang kapatid. Wala po ate. Sagot nito habang patuloy pa ring sinusuklay ang kanyang buhok. Mabuti naman kung ganon. Huwag kayong tumulad sa akin ha, Bella Isis. Sabi ni Fatima. Pangatlong araw na ni Hendrix sa France at nararamdaman na niya ang sobrang pagkabagot. Hindi kasi siya sanay nang walang ginagawa. Bigla niyang naisip ang pabrika, bagamat mapagkakatiwalaan naman ang kanyang assistant. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang mag-alala sa kalagayan nito ngayong nasa ibang bansa na siya. Upang hindi siya gaanyong maboard sa hotel, sumama na lamang siya kay Zaza sa mga modeling rehearsals nito. Kaya tuloy, napagkamalan siyang boyfriend ng babae. Hendrix, okay ka lang ba? Tanong ni Zaza sa kanya na mag-lunch break to. Okay lang ako, Za. Naisip ko lang ang pabrika. So, anong plano mo ngayon? Uuwi ka na ba ng Pilipinas? Maybe next week, Za. Wala din naman kasi ako magawa dito eh. Matamlay nitong sabi. O siya, kakain muna tayo, Hendrix. Nagugutom na ako eh. Babalik pa kami mamayang alauna. Kaya doon lang tayo sa malapit na restaurant kakain. Nasa tabi lang naman to ng building, kaya lalakarin lang natin. Sabi nito sabay hila sa kanyang kamay.
Ba't hindi ka kasi maghanap ng shota, Hendrix? Madami kaya dito. Lalo na yung si Daphne. May gusto yun sa'yo. Panay nga ang tanong sa akin tungkol sa'yo eh. Nakangiting sabi nito habang naglalakad sila palabas ng building. Kung gano'n lang sana kadali. Malungkot na tugon ni Hendrix. Naalala mo pa rin ba si Fatima? Alam mo Hendrix, sa palagay ko, dapat mo na taga siyang kalimutan. Hendrix, ayoko sanang ipaalam sa iyo to. Dahil ayoko mas lalo ka masaktan. Pero sa tingin ko kailangan mo talagang malaman para hindi ka na umasa pa. At tuluyan mo na makalimutan si Fatima. Sabi nito, hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin ni Zaza. Gayong ito pa nga nagsabi sa kanya na dapat niyang ipaglaban ang pagmamahal niya kay Fatima. Tatanungin na sana niya to, ngunit dahil papasok na sila ng restaurant, ipinagpaliban na lang muna niya sandali. Nang makahanap na sila ng table at naghihintay na lamang ang kanilang order, muli niyang naisipang magtanong. Anong ibig mong sabihin na dapat kalimutan ko na si Fatima Za? Kumain na muna tayo Hendrix, paparating na yung order natin no? Wala sa Hendrix na imik habang sumusubo siya ng pagkain. Mas mabuti na rin na saka na lamang sabihin ni Zaza kung ano man ang naisabihin nito kapag tapos na siyang kumain. Dahil kapag nalaman niya, baka mawalan pa siya ng ganang sumubo. Napakaseryoso mo naman, wika ng kanyang kaibigan. Ganun nga siguro yan Za, kapag broken-hearted, may halong pait ang boses niya. Hendrix, pareho lang din naman tayo eh. Nabigo din ako sa pag-ibig, kaya tuluyan ko isanarado yung puso ko. Sabi nito, saka to uminom ng juice. Ayoko matulad ka sa akin, Hendrix. You deserve to be happy. Za, if you want to say something, please tell me. Aniya, matamang tumitig ang kanyang kaibigan sa kanya at tumikhi muna bago nagsalita. Hendrix, tinawagan ko si Fatima bago ang flight natin papunta rito. Sabi ko sa kanya, kung talagang mahal ka niya, pumunta siya ng airport upang mapigilan kanyang umalis. Pero hindi siya dumating. Malungkot na wika niya. Hendrix, I'm sorry. Ginagap nito ang kamay niya. Umiling siya. Wala namang kasalanan si Zaza dahil sinubukan lang nitong posibilidad na maaari siyang sundan ni Fatima sa airport. Pero hindi nangyari. At napakasakit sa kanyang malaman na hindi siya ganun kaimportante sa buhay ng babaeng pinakamamahal niya. Nararamdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Tuluyan na naglaho ang pag-asa niya magkakabalikan pa sila ni Fatima. Kinalimutan na siya nito dahil masaya na to sa piling ng kanyang kapatid. Hendrix, sorry. Malungkot na sabi ni Zaza. Okay lang ako, Za. Yes, you're right. Panahon na para tuluyan ko na siyang kalimutan. Hanggang dito na lang talaga ang lahat. Alam ko mahirap, Hendrix. Pero subukan mong buksan ang puso mo sa iba. Baka may nakatadahan na talaga sa'yo. Sabi nito, saka to tumayo at yumakap sa kanya. Salamat, Zaza. Sasama ka pa ba dun sa rehearsals or mauna ka na sa hotel? Tanong nito. Mauna na lang muna ako sa hotel, Za. Gusto ko magpahinga. Pero ihahatid muna kita doon. Haniya, naku, wag na. Ang lapit lang kaya ng building. Sabi nito saka bumalik sa kanyang pisngi. Bye Hendrix, mag-iingat ka. Nang makaalis ang kanyang kaibigan, tumayo na rin si Hendrix at lumabas ng restaurant. Napakabigat ng kanyang mga hakbang dahil sa kalungkutan na kanyang nararamdaman. Wala na tagang pag-asa pa para sa kanilang dalawa ni Fatima. At kahit ipaglaban pa niya to, kung hindi naman siyang laman ng puso nito, wala pa rin mangyayari. Patuloy lang siyang masasaktan. Habang sumasakay siya ng elevator papunta sa room ng hotel na kanyang tinutuluyan, biglang nagring ang kanyang cellphone. Dali-dali niya itong kinuha at sasagutin na sana na bigla namang nag-uncall. Inisip niya baka wrong dial number lang, kaya ibinalik na lamang niya ito sa bulsa ng kanyang pantalon. Na makarating na siya sa kanyang kwarto, agad siyang sumalampak sa malambot na higaan at sinubukang ipikit ng kanyang mga mata. Gusto muna niyang makatulog upang makalimutan ang sakit na kanyang nararamdaman.
Ngunit kahit anong pilit niya, ayaw taga siyang dalawin ng antok. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ulit ang numero na ginamit noong tumawag sa kanya kanina. Hindi naman to number ng pabrika nila at hindi rin number ng kanyang assistant. Ito lang ang nakakaalam sa contact number niya, kaya natitiyak niyang hindi para sa kanya ang tawag na yon. Patuloy lang siya sa pag-scroll sa kanyang cellphone hanggang sa napunta siya sa kanyang gallery. Nakita niya doon ang mga pictures silang dalawa ni Fatima noong time na kinasal sila. Walang nag-aakalang hindi totoong kasalan na yon dahil kahit tingnan niya sa pictures, tunay na masaya silang dalawa. Lalo na noong time na naghahalikan sila. Marahan niyang hinaplos ang larawan ng mukha ng babaeng pinakamamahal niya. Fatima, bakit? Sana ako na lang yung pinili mo. Sana ako na lang ang matimbang sa puso mo. Naramdaman ni Hendrix ang mainit na ligay doong kumawala sa sulok ng kanyang mga mata. Bumangon siya dahil biglang nanikip ang kanyang dibdib. Patuloy siyang tinitigan ng mga pictures silang dalawa. Sana'y hindi na lang natapos ang kontrata. Sana'y kapiling pa niya ito ngayon. Muli niyang hinaplos ang larawan at dinala sa kanyang labi. Mahal na mahal kita, Fatima. Usal niya sa kanyang sarili habang patuloy na pumapatak ang mga luha niya. Inilagay niya ang cellphone sa ibabaw ng bedside table, ngunit bigla itong tumunog. Muli niya itong kinuha, tiningnan ko sinong tumatawag. Tumatak sa kanyang cellphone screen ang numero na tulad ng number na tumawag sa kanya kanina sa elevator. Kaya dali-dali niya itong sinagot. Hello? Hello? Isang lalaking may baritonong boses ang narinig niyang nagsalita. Bro, kamusta? Mula sa kabilang linya. Parang familiar sa kanya ang boses nito. Pero hindi pa niya matiyak kung sino yon. Hiningi ko yung number mo mula sa iyong assistant sa opisina dahil may importante ako sasabihin sa'yo. Wika nito. Eric? Alanganin niyang tanong. Yes bro, sana hindi ako nakaistorbo sa iyo. Hindi si Hendrix makapaniwala na ang kapatid niya ang kanyang nakakausap sa kabilang linya. Hindi naman to tatawag kung walang mahalagang bagay na sasabihin. O baka inutusan lang ng mami niya para kamustahin siya. Mula kasi nung huli nilang pagtatalo sa opisina, hindi na sila nagkausapan nito. Marahil hindi rin alam nito na umalis siya ng bansa. Sa bagay, wala din naman tong pakaalam sa kanya. Anong sadya mo, Eric? Kalmado niyang tanong. Kailangan pa rin naman niya tong pakitunguhan ng maayos dahil kapatid niya ito. Bro, may kasalanan ako sa'yo. Nagsinungaling ako. I'm sorry. Nauutal na panimula nito. Anong ibig mong sabihin? Bro, kahit kailan, hindi ko maaaring palitan ng lugar mo sa puso ni Fatima. Ikaw ang mahal niya. Patawarin mo ko dahil sinabi kong nagkabalikan na kaming dalawa at masaya na siya sa akin. Akala ko ako pa rin yung mahal niya. Pero hindi bro. Isa na lang akong bahagi na kanyang kahapon. Ikaw ang kanya ngayon at kanyang bukas. Please puntahan mo siya. Gusto kong maging masaya si Fatima. Dahil lang ikaw makakapagbigay nun. Madamdaming wika ng kanyang kapatid. Bro, mahal ko si Fatima. Pero hindi sapat ang pagmamahal ko para lumigaya siya. Ikaw ang kailangan niya. Lalo na ngayong... Hindi nito maituloy ang sasabihin dahil narinig niyang impit na pag-iyak nito. Ayong ano? Eric bro, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Hinintay niya muli ito magsalita. Bro, buntis si Fatima at ikaw ang ama ng batang dinadala niya. Kaya puntahan mo na siya sa probinsya nila. Buntis si Fatima? At ako ang ama? Oh God! Hindi na Hendrix napigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha dahil sa magkahalong lungkot at saya na kanyang nararamdaman. Nalulungkot siya dahil hindi niya agad ito mapuntahan dahil nasa ibang bansa siya. At masaya siya dahil sa panibagong pag-asa naghihintay sa kanilang dalawa kasama ng kanilang anak. Bro, salamat. Maraming salamat. Iyon ang huli ni Hendrix na sinabi sa kanyang kapatid.
bago niya pinindot ang end call button. Pagkatapos inihanap niya ang number ni Fatima sa cellphone niya, ngunit hindi niya tumakontak. Balisang-balisa siya at hindi mapakali. Nanginginig ang mga kamay niya habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Kailangan niya makauwi ng Pilipinas as soon as possible. Bigla niyang naalala si Zaza, kaya dali-dali niya tong tinawagan. "Za, I'm sorry, but it's urgent. I need to go back to the Philippines. Eric just called me a while ago. Buntis si Fatima, Za, at ako ang ama. Kailangan ko siyang puntahan sa kanilang probinsya." Natataranta niyang sabi. "Oh God, Hendrix, I'm teary-eyed now. Mag-iingat ka. Wishing you the happiness that you deserve, my dear friend. Balitaan mo na lang ako, ha? I need to go now. Hindi pa tapos ang rehearsals namin eh." "Za, sorry. Biglaan yung pag-uwi ko." "No worries. Bye, Hendrix." Matapos sila mag-usap ng kanyang kaibigan, nagmadali si Hendrix na nag-check out sa hotel at agad na pumara ng taxi papuntang airport. "Fatima, please. Hintayin mo ako. See you soon, babe." Usal ni Hendrix sa kanyang sarili, na punong-puno ng pag-asa sa ligayang naghihintay sa kanyang pag-uwi. At dito na po nagtatapos ang ika-40 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.